Napakasarap magpuri sa Panginoon. Grabe, mga paan na lang natin, binibit natin. Hindi naman, not bad. Napakaganda. So, today, I will still, tignan mo, meron pa pala eh. Kasi you are a masterpiece of the Lord. Kaya meron pang lumalabas sa atin. Meron pa yan. I do believe na meron pa yan. Para kang Ferrari eh. Ferrari na kuruma. Tapos ang takbo mo lang, 20. Tunog lang yun. Pero napakabilis mo, kapatid. Dahil you are a masterpiece of God. So today, still, ang ating topic, it's all about backsliding. So, ang topic today, yes, season 2.0. 2.0. Ha? May season 2. Grabe naman ang haba. So, ready na ba tayo? At ang ating topic today ay one of my isa sa mga magandang example ay ang buhay ng ating pag-aaral today. Sa on the book of Genesis, chapter 13, verse 1 to 13. Sa NLT ko babasahin kasi medyo mahaba at higit sa lahat. Madaling maintindihan. So let's read sa Genesis chapter 13. At ang pagbabackslide by mapapansin mo dito sa pag-aaral natin na masasabi mo ang oo nga. Dahil ang pagbabackslide ay sa buhay ni Lot. Tingnan natin. Let's read. So Abraham left Egypt and traveled north into the Negev along with his wife and Lot, yung pamangkin niya, and all that they owned. Abraham was very rich. Remember that Abraham was very rich. Siya ay mayaman at napakayaman na. Rich in livestock, silver, and gold. From Negev, they continued traveling by stages toward Bethel, and they pitched their tents between Bethel and Ai, where they had camped before. Verse 4, this was the same place where wala pa kasing H dyan eh. So, hindi pa dyan nalalagyan. Nasaka pa lang yan eh, nung palabas na si Isaac. So, Abraham had built the altar, and there he worshipped the Lord again. Lot, who was traveling with Abraham, had also become, notice about this one, so si Lot din daw ay mayaman na. Yumaman siya. Because of what? Because of who? Of course, because of Abraham. Sabi yan ng Bible mo. At Bible ko, Bible nating lahat, na napakalinaw. Lot, who was traveling with Abraham, had also become very wealthy with flocks and sheep, and goats, herds, and of cattle, and many tents. But the land could not support both Abraham and Lot with all their flocks and herds living so close together. Verse 7, so disputes broke out between the herdsmen of Abraham and Lot. At that time, Canaanites and Perizzites were also living in the land. So finally, Abraham said to Lot, let's not allow this conflict. May nagturo niyan dati, di ba? Conflict. To come between us or our herdsmen. After all, we are close relatives. Hindi tayo mag-away. Tayo magkapamilya. Tayo magkamag-anak. Verse 9, the whole countryside is open to you. Take your choice of any section of the land you want, and we will separate. Kailangan mamili tayo, maghiwalay tayo. If you want the land to the left, then I'll take the land on the right. If you prefer the land on the right, then I'll go to the left. Pinartidahan niya si Lot. Next verse. So Lot took a long look at the fertile plains of the Jordan Valley in the direction of Zoar. Ayun yung pagkatas niyan kasi, yan yung maliit na lugar in Zoar, diba? So yan yung na-spare yan. The whole area was well watered everywhere, like the garden of the Lord or the beautiful land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Lot chose for himself the whole Jordan Valley to the east of them. He went there with his flocks and servants and parted company with his uncle Abram. So Abram settled in the land of Canaan, and Lot moved his tents to a place near Sodom and settled
among the cities of the plain. Last verse. But the people of this area were extremely, look at those words, extremely, napakasama, extremely wicked and constantly sin against the Lord. So let's bow our head, close our eyes, and let's pray to the Lord. Heavenly Father, we ask for your wisdom and knowledge. We are so blessed, Lord God, that we are here. Lord, sa piling mo, sa tabi mo, kami ay naririto. At Lord, turuan mo kami nais na matuto na sa aming paglabas sa iyong tahanan, kami, Panginoon, ay punong-puno ng pag-ibig, biyaya, at karunungan na nanggagaling sa. At kapag kami marunong na, huwag kami magmataas at magmalaki. Nais namin malaman. At huwag kami, Lord, huwag mong hayaan na kami, Panginoon, ay manghina at malamig, just like Lot. Ito, Panginoon, napakagandang story. One of the best story na nakita ko kung paano nanlamig ang dating Lord, nagliliyab kasama ni Abraham na kanyang tiyuhin. Ganon din kami. At Lord, magkaroon kami na pulot namin ng aral sa lahat ng aspeto. Huwag namin sayangin ang mga moment na ito na hindi namin makikita, malalaman ang hiwaga ng iyong mga salita. Salamat o Diyos, sa oras na ito, pagpalain mo ang bawat isa, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming spirito at pagkatao. We are here to listen. We are here to ask for instruction, information, and guidance of the Holy Spirit. We give you all the glory, the praise, and honor. In Jesus' name we pray, give Him praise. Amen. So dito, ang title ko today, it's Backsliding is a Gradual Process. Ang pag-backslide pala, hindi pala yan sa isang iglap. Uy, backslide ka na. Hindi pala ganun. Ang pag-backslide pala, dahan-dahan, gradually. So parang ang nangyayari, hindi mo malalaman na biglang, uy, backslide na pala ako, hindi ganun. At mamaya malalaman natin kung paano nanlamig si Lot sa pamagitan ng kanya. Maganda yung story niya. One of the best na gusto kong i-share sa inyo kung paano nga nilid na. Paano kaya madadagdagan pa yung backslide na tinatawag. Yan ngayon ang nangyayari sa atin. Tignan natin. So this is the story. Meron na magtiyuhin, kilala niyo naman si Abraham pa siya dito, wala pang H ang kanyang pangalan. Dahil yun yung nakipagtipan na ang Lord sa buhay niya, kaya nilagay niya H. Pati si Sarah, di ba, nilagyan din ng H. Ba't kaya may H, no? Napangpangan. Na may H. Sino nakakakilala kay Lot? Some of you, kilala natin si Lot. Pamangkin siya ni Abraham. So, pag how you pronounce, Abraham pa lang siya. Siya yung tinatawag na, imaginein mo, because of Abraham, itong pamangkin niya, pinagpala. Nakadikit siya eh. Ngayon, si Abraham, pag on fire siya sa Lord, kalakip ni Lot, nag-on fire siya. Hindi lang yun. Financially, materially, binibless siya. Because of what? Because of Abraham. Hindi naman kay Lot eh. Tandaan mo, how many times siyang niligtas ni Abraham? Sa paghiwalay nila, ilang beses siyang niligtas. At tingnan natin ang buhay ni Lot. One of the best na gusto kong sabihin sa inyo. Ang buhay ni Lot, parang tayo. Tingnan natin ang una. Sa introduction, I do not believe that anyone backslides suddenly. But the truth is that many little things have entered in and undermined the life. Anong example ng illustration? Ang ganda ng sapatos mo, Nike. Pinakamagandang mabilis sa patakbo. Bago! At nung sinukat mo, napaka-fit na fit. Ang ganda talaga ng pantakbo, ang gaan. Kaso, may bato. Maliit. How do you feel? Iisipin nyo bang yung, alam mo yung taste ganda? Sayang. Kasi pag may nagtatakbuhan ba, iisipin niya pa yung bato? Alam niyo pala sa mga takbuhan niya, may mga pumapasok na bato. Kaya pala minsan ang sapatos nila talagang saradong-sarado kasi pag daw may pumasok, grabe, talagang iindahin mo. Hindi malaking tipak na bato, ang maliit na bato. Imagine, sinabi niya, yung mga small things, little things, na akala natin, maliit lang yan, wala yan. Pero that time, yung maliliit na yon, tandaan mo tong kasabihan, nung naglipat ako, isa lang alam ni Aldrich na nalaman niya. Sabi ko kasi, Aldrich, kumakay lang yan. Oh, sandali lang yan. Ang kumakay, ang pumapatay. Tandaan mo yan. Grabe, ang tagal namin, yung mga maliliit na bagay, doon namin Kasi yun ang nangyayari sa atin eh. Kaya ito ang story ni Lot nung siya ay nakiab. Nagkahiwalay sila. Bakit? What is the reason why? Una, maganda ang kanilang samahan. But because of their
wealth, of course, the flocks, the herds, dumami ng dumami. Paano sila nagkaroon ng, paghiwalay? Nag-away-away. Hindi sila yung kanilang mga tauhan. Sabi nila, hindi naman din nakasya sa dami ng ating mga hayupan. Ang dami! So, anong sabi? Ang ganda ng magandang sinabi ni Abraham. Huwag tayong mag-away. Sa church, lagi may nag-aaway, no? Pag hindi nagkakaintindihan. Si Abraham, dapat ganun tayo. Anong sabi? Ganito ang gawin natin. Choose. Maghiwalay tayo. Kaliwa ka, kanan ako. O, sige, palitan natin, rephrase. Kung kaliwa ka, ako naman sa kanan ka, kaliwa naman ako. Either way, partidang partida. At ngayon, ito naman si Lot, anong ginawa niya? Sabi ng Bible natin na, kasi napakarami na talaga at nag-aaway-away ng kanilang mga tao. Kaya ang sabi ni Abraham sa kanya, sige, mamili ka. Maghiwalay tayo. At nung tiningnan ni Lot ang paligid, maganda ang kapatagan. May tubigan. Andi dito maganda ng business. Dito tayo. Kaya ang napunta ngayon kay Abraham ang kabundukan. Plain, patag ang pinili ni Lot. At yun ang kanyang naging dahilan kung bakit siya naging backslider. Tingnan natin ang unang point. The story of Lot's backsliding illustrates this point of 7 downward steps. Gusto ko makita, napakasimple ng teaching natin ngayon. Yung bakit ang story ni Lot ay mabibigyan tayo ng wisdom, knowledge, kung paano ba nanglalamig ang isang mananampalataya. Ang ganda talaga. Piruin mo, si Lot, mayaman nang pumasok sa Sodom, lumabas siya. Nani mo na. May naiwan pa ang kanyang asawa. Mayaman, sabi ni Aril, pupunta kaya ako doon sa Sodom at Gomorrah, isasama ko si Joy. Para pag maiwan na siya, alam niya, until now, nandoon pa rin ng pillar of salt. At tingnan natin kung bakit. Una, what is the first reason? Covetousness. Ano nangyari kay Lot? Okay, ito. Naging covetous siya. Yung greed. Dito, masarap Di ba ganun tayo minsan, di natin dito ako maggagawa, dito ako magtatrabaho. Covetousness. In Genesis chapter 13, verse 10, sabi niya, and Lot lifted up his eyes. Anong problema ni Lot? Hindi niya nakalimutan niya na because of Abram, binless siya. Ngayon, sabi niya, tinignan niya ang kapatagan. Maganda dito, may tubigan. Sabi niya nga dun sa 13:10, basahin mo natin para maliwanagan tayo. Iginala ni Lot, Tagalog, iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh. At ng lupain ng Egypto nooy hindi pa natutupok ang Sodom at Gomorrah. Alam niyo naman pag sinabing Sodomites, di ba? Lalo na ngayon, hindi mo na kailangan pumunta ng Sodom at Gomorrah. Kahit saan makikita mo na. Yan na nga, inaano nila ngayon eh. Yung mga nagsabi, kailangan illegalize nyo kami. Ang i-legalize? Ang Sodom at Gomorrah. Di ba? Kasi Sodomite ang tawag. Bakla, tomboy, they are Sodomites. Bakit tinupok? Because sabi kanila, napakasama. Pero si Lot mas pinili na tumira sa kung nasaan ang kasamaan. Dahan-dahan, gradually. Kaya be careful. Kung saan tayo madalas pumupunta at nauubos ang ating oras. Tingnan natin. Maganda ang topic. Sit back and relax. Often, the eyes are the first to leave the Savior. Paano mo nasabi, Nate? Balikan mong history. Si Adan at Eva, anong una nilang, ba't nila iniwan ng Diyos? Eva. The fruit was. Sabi niya, ang ganda ng bunga. Isipan niya ba? Hindi. Mata muna. Mga kapatid, tingnan natin ang mata natin. Kung bakit tayo nawawala madalas eh. Paano mo manasabi yun? Huwag na kayong lumayo. Sa kwarto niyo na lang o sa bahay niyo na lang. Anong unang nawawala? Kumukuha sa... Imbis na mata, nakatutok sa Diyos, nakatutok sa cellphone. Huwag kayong lumayo. Andito tayo sa
literal, na tunay na nangyayari. Often the eyes are the first to leave the Savior. Nag-covetous siya. They see something attractive. Ito ngayon, mga Aril, Glenn. Many a man has made the mistake of fixing his eyes on the wrong object. Kaya mata ko pag nakakita ko ng mga sex, Glenn Aril. Nagmamalinig. Kaya sabi niya sa akin, sabi, nagugas ka agad ng kami. Brother, sige, Glenn lang. Then normally, di ba, pag nakakita tayo, pero kung na-appreciate naman natin, it's okay. Kasi katotohanan, may iba naman, hindi, masama yan. The more siyang lalong pag maganda, sexy, Kaya minsan yung mga babae, di ba, pag nakikita kayo inyong mga asawa, ba't ko ba tingin ng tingin? Yung asawa naman sabihin nyo, sexy siya eh. Katotohanan yun, may mata ka eh. Iba naman kasi talagang, hindi ikaw ang pinakamas maganda sa akin, pero deep, yun. Totoo yun. Diba? For example, tayo mga namimili. Meron ka na nakita. Diba? Nag-shopping ka. Naku, bibiling ko to. Maya may naglalakad gawin daw siya. Merong mas maganda. Ngayon magtatalo siya. Ano kayong bibiling ko? Sinong ganun dito? Ganun yun. Minsan ganun din eh. Isa na lang ba to? Ay, marami pa. Ay, mawalan ako ng kana. Ngayon pagbalik mo, wala na, out of stock na. Di ba? Minsan may ganun tayo eh. Kasi nag-ano yung isipan natin kung meron pa ba. Tandaan natin ito. If we covet, ito na nasa 10 yan, tandaan natin ang top 10 ng Lord, di ba? Huwag tayong yung covetous. Naging covetous sino? Si Lot. At dito, maraming bumabagsak. Tandaan natin ang unang makakapaghiwalay sa atin, sa Panginoon, ang ating mata. Sino nag-agree na ang mata nga ang tunay talagang, yes! Aba, nag-isip ako, babasa ako mamaya ng Bible. Mamaya sabi ni mama, tinamaan ako sa preaching talaga ni pastor ngayon. Napakaganda! Babasahin niya na, biglang, yung labahan, ayos na pala. Minsan ganun tayo, di ba? Yung gusto mo nang gawin, pero because of our eyes. Kaya nga, maganda daw. Ang mata naman daw, hindi naman siya pwedeng dumilat, basta ipinikit mo at nanalangin ka, Lord, ang mata ko'y ingatan mo. Kaya, sabi niya dyan, ang mata natin, ang una. Yan ang nangyari kay Lot. Ang mata niya. So, next, ano pang kanyang ginawa? Choosing too low. Tandaan natin una, naging covetousness yung mata niya. Dito maganda kasi, napakapatag, ang ganda. Pero nakalimutan niya, he forget na yung lugar na yon, Sin City. Pero, he still choose kung nasaan. Pero ito pa, mababa siya masyadong choosing. Yung pagpili niya masyadong mababa. Genesis 13 verse 13 to 11. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili naman si Abram sa Kanaan. So, ang mas pinili niya, mababa ang tingin niya eh. Pero si Abraham, alam mo minsan ang tao, kahit nasaan, ako nga sabi ko rin, di ba minsan, kahit nasaan ka kapatid, pagkasama mo Lord, pagpapalain ka. Ako naniniwala ako doon. Ang iba, pag nawala ka sa Japan, wala na, tapos ang buhay mo. I don't believe that. Kung kasama mo ng Diyos, ang pagpapala, sasama sa'yo. Paano mo nasabi, Nate? Yun ang istorya, Si Abraham, namali si Lot eh. Okay, Lot, medyo maglayo lang tayo noon, pero kailangan nakasama pa rin kita. Kadikit pa rin kita, nakikita pa rin kita. Ang ginawa niya, totally, nag-depart siya. At yun ang naging fall niya kung saan niya pinili, kung ano mas. Karoon siya ng panlalamig. Lot chose the plain instead of the mountain. So alis tayo sa Tokyo. Punta na tayo ng Saitama, kung nasaan ang mga bundok. Ano gusto niyo ba yun? Kasi totoo naman yan eh. Dapat ito, alam natin ito, ang Hebrews chapter 12, 2. Looking away from all that will disrupt us. Meron na tayong wisdom about dyan eh. Di ba, totoo naman eh. Ang mata mo naman, tandaan mo, ang mata mo kung saan nakatingin, hahatakin ka niyan papunta doon. Totoo yan.
Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith, the first incentive for our belief and the one who brings our faith to maturity, who for the joy of accomplishing the goal set before him endured the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, his authority, and the completion of his work. Si Jesus din niya, alam niya paano ito. Alam mo ba't niya binigyan tayo ng sample? Si Jesus nung pinako, hindi siya nakatingin sa mga tao eh. Nakatingin siya sa isa lang, sa Ama. Di ba sabi niya nga, hindi niya tinitingnan. Kasi daw pag tiningnan niya na, magkakasala na siya eh. Kaya sabi niya, Father, forgive them. Hindi nila alam ang ginagawa na. Doon hindi siya nakatingin kung sino yung author at finisher. Friends, lift up your sights. Aim high. Keep looking to the Savior. Minsan, ito maganda tong trabahong ito. Pero nakalimutan natin na yun pala minsan ang maglalayo sa atin. Ang problema, gusto rin natin, same with Lot eh. Kaya nga, ito tayo, para tayo si Lot. Kaya tayo, ang nangyayari, gradually, lumalamig na tayo. Choosing too low. Yan ang naging problema niya. Una, nag-covet siya. Pangalawa, choosing too low. Pangatlo. Tanda natin, kanina lang i-fix ang mata natin. Ayan na yung mga tinuturo. Compromise. Kanina may conflict, di ba nakalagay? Compromise. Genesis 13:12-13. Basahin sa Tagalog para maganda. Nanatili nga si Abraham sa Canaan, samantalang si Lot ay namayan sa lungsod ng kapatagan, malapit sa Sodoma. 13. Sa lugar na ito ay napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Lot compromised. Si Lot sabi niya, Lot compromised and lived near the place of sin. Abraham prospered up there on the mountain with God. Don't live near Sodom. Ano yung mga lugar na kung saan tayo minsan nagiging malapit ng kasalanan? Layo. Si Satan, di ka pwede yakapin eh. Bakit? Wala na siyang karapatan sa'yo. Ang nangyayari lang, pag inalok siya, inaabot natin at kinakain natin. Huwag tayo doon. Kung nasaan yung kasalanan, naalala ko nga rin, di ba? Hiramin ko muna si Grace. Anyway, na-testify niya na eh. Which is wrong. Lalapit siya eh, kung nasaan eh. Tandaan mo, si Satan, hindi lang siya isa. Kukunin niya lahat. Ganon si Satan. Kaya ang nangyari, na-compromise. Ano yung na-compromise? Ang pananampalataya niya, Lot pitched his tent towards Sodom. Kung nasaan ang mga makasalanang lugar, doon pa siya nag-tent. Parang ganito, nag-camp tayo. Eh nakita namin doon sa may malapit sa tabi natin, may mga sexy talaga naka-swimsuit. At doon pa kami talaga naglagay ng tent ni Ariel, ni Glenn. Pero, sabi ko sa kanila, uy, boys, wag dyan. Sorry, ako yung nagsasalita. Nasa akin na microphone, no? Walang laban yung dalawa. Di ba, totoo yun eh. Minsan may ganun tayo eh. Mas more pa tayo. Wala namang problema. Nakita mo naman. Parang example nga. Kunwari may mga sexing babae. Tapos doon pa kami naglagay ng tent nila Glenn. Eugene, bakit pang buboso ang gusto mo? Tent pa lang nilalagay. So, ano ka na kagad? Boso. Ang mali, sinong mali doon? Kami na. Kung kami, nakita niyo kung anong ginawa ni... Sila Jackson. Kasi inaawat ko sila eh. Ang ginawa ko naman, dahil nga love the church, sumama ako. Kasi mahal ko sila eh. Sumama ako. Parang ganito yan. Kaya sabi nga ni Paul kay Timothy, run from temptation that capture young people. Alam mo yung mga young people? Kayo talaga madalas na laging inaano eh. Kaya si Cheche, lagi kala mo, young eh, daliit lang niya eh. Kaya madalas ang temptation kay Cheche eh. Pero hindi naman nakalimutan nila, hindi naman gano'n. Always do the right thing. Mga kabataan ha, nasa inyo kasi ngayon, kayo ang target. Be faithful, loving, and easy to get along with. Worship with people whose hearts are pure. Kita mo? Dito ka daw dapat. Mga kabataan, dapat dito ka mas lalong maglagay ng tent mo sa mga taong worship at may buhay na may kalinisan. Kaya alam mo, sabi ka, hindi kayo nagkamali kung ano yung pinili niya.
Tama ang pinili mo, kapatid. Huwag ka ang higpit naman sa church dahil naglalagay ka na ng tent mo within, doon sa gusto ng Lord, kung saan ka magtitent. Na-compromise niya. Dahil mas lalo siyang lumapit doon sa tinatawag na Sin City. Pang-apat, captured by the enemy. 14, dito niligtas siya. Pagkalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupang natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makakaagaw niyon sa iyo. Dito na sinabi ni, nung na-captured, kasi sa chapter 14, dito na yung tinulungan na ni Abraham, si Lot, nung siya ay na-captured. Tandaan mo to, if one lives near sin, kung daw ang isa ay masyadong malapit dun sa tinatawag na kasalanan, we're talking about sin. Alam niyo ba, sabi nga ng isang quotation, sakto, bigla naalala ko. Sin first, ang kasalanan daw, sin first will fascinate you. And then, it will assassinate you. Sin first will thrill you, and then, it will kill you. Yung rhyming niya, na which is totoo, una, fascinate you, and then assassinate you. Alam niyo yung word na assassinate, di ba? Pag fascinate, wow, na parang naano ka. Ang sin pala ganun. Ang gwapo-gwapo niya. Eto ako. Pero, di ba? And then thrill you, and then it will kill you. Yan ang sin. Kaya nga sabi niya dyan, no? If one lives near sin, one will be captured. Let the converted drunkard leave the pub. O yan ba, mga totoo yun eh. Huwag nang iba kasi, pag na-convert daw minsan daw mga manginginom, ang iba daw ang sinasabi, hindi, basta moderate. Moderate o totally wala, anong mas mabuti? Yung totally wala. Ang moderate, tandaan mo, patay ka sa moderate. Walang moderate. Pag sa taong, all the way na. Let the thief be removed from the place of temptation. If you flirt with the world, you will get burned. Yan yung sinasabi madalas, lalo sa kabataan. Alam mo na nga marupok ka, alam mo na nga mahina ka. Huwag ka nang punta, lalapit-lapit ka pa dun sa apoy. Layo mo yung apoy. Ang simple lang eh. Ay hindi, kaya ko to. Kapatid, walang nagsabi na nakaya niya. Laging bumabagsak ka, nagsabi na yun. Layo ka na. Huwag ka nang lumapit. Alam mo na nga eh. Kaya minsan, ang ginawa ko talaga, kaya napunta ako sa Japan, ako lumayo eh. Sa Pilipinas, talagang nagkakasala sila. Parang si Pilato eh, naghugas lagi ng kamay. Siguro linis-linis na lang kamay ko. Hugas ng hugas eh. Huwag ka na lumayo. Sino madalas? Parang, di ba, let's say ganito. Let's say, hinanahirami mo na si Aril. Si Aril ngayon na ano na siya sa pag-inom. Di ba? Ngayon, pag dumikit pa siya ng dumikit sa mga taong lagi nagiinom, totally talaga. Pero ngayon, salamat nga, di ba talagang, kahit mga mayroon ng kasama mga nagiinom, talagang totally sabi niya, hindi. Mamaya na. Mamaya na. Pero sino talaga dito ngayon totally? Pag daw totally nawala na tayo ng appetite sa ganun. Kapatid, congratulations and hallelujah. Dahil you are now a changed person. Nabago na tayo. Pagtanda mo to, if you flirt with the world, you will get burned. If you give sin your finger, it will soon take your hand, arm, body, then soul. Alam niyo ba may mga tao kasi, di ba? Alam niyo yung sino nagana ng domino? Hindi pizza. Ang iba daw kasi, pag nagana ng kasalanan, ay okay lang, pipindutin ko. Tapos pagdating ng kalagitnaan, hihinto ko. Wala daw ganon. Once na tinumba mo ang domino, ang bilis na, di ba? Sino yung mga nakakapanood ng mga talagang pag pinitik ng isa, hindi mo na mahabol yun. May mga ganon. Pero pag huwag ka nang gumawa ng domino, layuan mo na yon. Parang ganun lang, di ba? For example, let's say, mahilig ako sa pornography. Tapos, M to M pa yung pinanonood ko. Kadiri ako. Mahilig ako. Siyempre, gusto ko babae siya. Ano ba? Cold-blooded din ako. Pag gusto kong sagpangin, sasagpangin ko. Pero salamat, nandiyan kayo. Kayong kadena ko eh. Pero yung kadena nga marupok, kaya ko malis. Lagi may
Yeah, pero papasalamat ako kasi kayo dyan. At higit sa lahat, kunwari, let's say, mahilig ako sa po. Oh, mahilig pala ako, wag na akong umano ng Wi-Fi, di ba? Iwasan mo na. O kunwari, gusto kong gumawa ng himala, mag-isa ako. Aba, sumama ka sa mga tapa, hindi ka magawa ng himala. Yun yung mga bagay na pwede mong gawin. Tama ba? O kunya, mahilig talaga ako sa lahat ng mga babae dyan, parang school bus, lahat nahihigop ko eh. Huwag ka na bumili ng kotse. School bus. Kasi pag may kotse ka, magagawa mo lahat, tama? Huwag ka na bumiling kotse. Namumotor na lang ako. Parang nakikita yung sinasakay ko. Kaya, Mama Joy, please lang, kung ayaw mo mawala si Ariel sa mga bisig mo, huwag ka na... Totoo yan, nasa sa'yo naman eh. Para hindi tayo makapture. Tanda mo, wag mo hayaan na si Satan magkaroon ng foothold sa'yo. Tanda mo yan. Ha? Next. Carnal living. May i-extend ko na lang. Lot sat in the gate of Sodom. Tingnan mo, ano yung trabaho niya? Andito na siya eh. Mismo na siya, nasa gate siya oh. Naisip ko nga, ano bang ginagawa? Yung pala, meaning, siya na pala ay nag-aano na dito, nagtatrabaho na siya sa Sodom. Kasi nga, di ba, nung tinanong siya, anong gusto mo? Dito sa Sodom. Kasi ang ganda magano dito ng business. Naku, napakaganda. Nakalimutan niya, Sin City yun. Ano ngayon? Dahan-dahan, nawala siya kay Abraham. Ang nangyari, kung ano ang lifestyle nung tinatawag na city na yon, naging lifestyle niya na. Kaya huwag niyo sabihin, hindi, Christian naman ako, kaya ko naman yun. Kahit na kung ano sila. Kaya di ba dati nun, buti na lang talaga, ang lakas ng ano ko nun eh. Yung kapatiran ko sabi, punta tayo dun sa sa Umise. Sabi ko, hindi kakain lang tayo ng birthday ng tito ko. Sabi, hindi talaga ako pumapunta. Hindi, wala na. Sabi ko, ano ko dyan? Pero alam mo, deep inside, yung kalahati ko natutuwa eh. Alam ko kasi kung ano yung nandoon eh. Pero sabi ko talaga, wag. Tapos sabi nung kapatiran na yun, ayoko na magbanggit, wala na siya dito. Hindi, sabi niya, okay lang. Ano naman eh, pagkakain natin, alis na tayo. Nangyari ba yun? Hindi. Sabi ko, kakain tayo, ba't tingnan ba nakaupo na tayo dito sa lamesa? Sabi niya, hindi, magkantay lang tayo. Sabi niya, gumagano na siya, hindi, habang naghihintay tayo, muna tayo. Totoo yan, pag meron ka pupunta doon, maganda may kasama ka. At least may kasama ka. Ako noon, that time, kasama ko rin doon, si Glenn. Tingin sa lahat yung kasama namin, isa na iwan na. Hindi, bago na siyang nilalang. Okay na yun. Hindi, diba, ako na talaga, pag parang ma-fascinate ka, yung thrill, matitrill ka na wow, ito pala yung dati. Alam mo, medyo na may nabubuhay eh. Na dapat, supposedly, wag ka na pala doon, pupunta. Wag ka na tutungtong. Kasi tandaan mo, walang malakas. Kapag tayo, alam mo na nga, mahina tayo, diba sabi nga, your grace is sufficient for me and my strength is perfect for weakness. Si Jesus lang ang pwede. Pero kung alam mo na mahina, walang ka na pumunta doon. Lot sat in the gate of Sodom at dito na siya namumuhay. A member of town council. Imagine? Tingnan mo kung ano ngayon ang estado niya sa buhay. A member of a town council doon sa Sin City. Nakaupo, nag-ano na siya eh. O sige, let's say, para madali maintindihan, nagbiberamaki siya, for example. Ano doon siya nakatungtong eh. Alam mo na palang yun eh. Kristiyano ako, tapos magbiberamaki ako. Ano sa tingin niyang, ano? Hindi kasi paano kayo mabubuhay. O, a member of town council, Lot has gained worldly influence. Bakit? Yun ang pinili niya eh. Rather than Abraham na makasama niya. Worldly influence but lost his spiritual, influence. Bakit? Nalayo eh. O, dahan-dahan ngayon, backslide. Nanghina. Nawala yung niya eh. Kahit pa paano, si Abraham pa rin, kahit pa paano, nababantayan siya. Ang nangyari, yung covetousness niya, yung carnal living niya, lahat na nagawa niya dahil nahiwalay siya doon sa mismong source niya. Kung paano siya laging, yung spiritual life niya, patuloy lagi ito. Nalayo, ayun ngayon na nangyari. Ano na yung trabaho niya? Town council siya, doon sa Sin City. And while he lingered, Lot loved Sodom. Nagustuhan niya yung Sin City. Bakit?
Nawala na ngayon dati niyang source niya si Abraham eh. Di po ba ganun na rin tayo? Pag tumatagal, nagugustuhan na natin. First, it will fascinate you, and then it will assassinate you. First, it will sin will thrill you. Then next, will kill you. Ayun na nangyari sa kanya. How many times siyang niligtas ni Abraham? Kung kay Abraham, pinili mo yan, bahala ka. Pero hindi ganun. Abraham, mahal niya pa rin. Di ba, nalaman, na-captured daw si Lot. Agad-agad na ni-rescue ni Abraham. Yun ang pinili niyang lugar kung saan siya na-captured. Yun kasi pinili niya. Nakalimutan niya. Dapat the moment pa lang na-captured na siya, umalis na siya dun eh. Pero hindi. Dito na nga sinabi, napamahal na si Lot sa Sodom. Lot loved the thing that God hated. Kasi gradually, nalamig na siya. Kaya ngayon mga minamahal na. And was about to destroy. Do we love sin? Nagugustuhan na kasi natin ang kasalanan. Oo. Sa church, boring sa tingin mo. Oo, sa church, parang walang buhay. Oo, sa church, parang ito laging ginagawa. Oo, sa church, ganito. Pero tanda mo sa church na ito, safe ka with the hand of the Lord. Oo, tingnan mo siya, nawala siya, nahiwalay siya kay Abraham. Ano nangyari? Anong nangyari kay Lot? Ang buhay niya? Disaster. Ano pa? Carnal living, next. Criminal weakness. Ano to? Naging criminal na si Lot. Nawala kay Abraham. Kaya please lang, sa mga gustong umalis na kasama ko, binawarningan ko kayo. Ayan na naman. Glenn, kaya sabi ko sa'yo, kung gusto mo malagi ako makasama, ilagi mo ako ilabas, ilibre. Brother, lagi mo ako isang dyan. Na alam nyo, kahit ako, akala nyo ba ako, so pasalamat ako sa inyo, kasi kayo nagiging Abraham ko eh. Minsan gusto ko na maging Lot eh. Alam mo yun? Gusto ko na. Pero, andyan dyan yung Abraham, dyan. Kayo yung nagiging ko. Alam mo yun, bantay. Criminal mind, bakit? Naalala yung sabi niya, nung kinatok siya? Ito na ngayon. Uy, titiyan na sila. Pagbuksa, ilabas mo sila. Ang mga gwapo. Tingnan mo, criminal mind. Ano sabi niya? Lot was willing to give his 2 daughters into sin. Kita mo? Kita mo yung naging mind na setting niya. Nung nawala na siya dun kay Abraham, yung source niya, tingnan mo ang pag-iisip niya, kahit ang tunay niyang anak, ibibenta niya. Kasi gano'n sanay na siya eh. Wala na sa kanya yung spiritual, alam mo yung tinatawag na wala na, hindi na siya natatakot. Kaya even, kita mo kahit pwede niya naman yung sabihin, oy, lumayas kayo. Di ba? Ba't naman niya ibibigay niya pa yung anak niya para gahasain? Sabi naman kumakatok, pwede pa nga, yak. Gusto namin, ang katulad namin. Bibigyan mo pa kami nakakadiri? Tingnan mo, for sure. Ikaw ba, ama ka, bibigay mo anak mo para gasain? Because of his mind, yung mindset niya. Ganun tayo. Pag tayo, nagiging nagbabackslide. Sige, benta mo sila. Hayaan mo sila. Same with Lot. Di ba nung sabi niya, naalala ko, di ba, imaginein mo, ang linaw-linaw nung kumakatokan, sabi, ping pong! Ilabas mo sila yung mga macho. Kasi ang gwapo daw talaga. Kasi alam mo yung mga angel talagang tatangs ng ilong. Gwapo talaga yung macho. Diba? Saan ang sabi ng Bible? Ilabas mo, sisipingan namin. Bata, matanda, lahat pumalibot. O, pinalibutan tayo dito ng LGBT. May sinasabi, ilabas niyo siya. O, sino ilalabas niyo dito? Walang ilalabas dito. Papababaan natin sila ng apoy. At pag nasusunog na sila, ano sasabihin natin? Buti nga sa inyo. LGBT pa kayo, ha? Huwag natin sila mahalin. I-destroy natin sila. Hindi naman natin sila, of course, papatayin. Panalangin. Alam niyo na meron tayong mga kasama. Panalangin natin sila. Oh,
Amen. Alam mo? Amen. Ha! Ganun ko yan, galit. Ha! Pero alam mo, di ba? Nabilang niyo ba kung kailan yon? Imagine mo noon, meron na. Ngayon pa kaya? Di ang dami na nila. Ano ba kayo? Sana sa Dome, sana sa Gomora. Alam mo, sa Tokyo, sa lahat ng mundo, may mga ganun. Imagine mo ko, kasi ano daw ang kasing laki ang Sodom at Gomorrah, parang Tokyo, buong Tokyo. Sinunog, ginunaw ng Lord. Sino mga pupunta pa dito ng Las Vegas? Christian na sila. Alam niyo na. Alam niyo na, Christian na kayo. Pupunta pa kayo ng mga... Hindi naman ako. Kaya ako, pag may nag-aya sa akin ng Daikin, hindi na ako sasama. Lahat naman basta magkakasama tayo. Hindi naman masama kasiyahan. Basta mayroon lagi tayong bantay. Malagi tayong bantay. Imagine natin. Si Lot, naging ang isipan niya, criminal weakness niya, even his own daughter. Anda, sabi niya pa, dalawa, hindi lang isa ibibigay. Kita mo, ibibigay sa yung dalawa. Sige, may dalawa ako dito, isa inyo na. Gasain nyo. Kung gusto nyo. When a man goes down, he takes others with him. Diba? Yun din ang diba? Mapapansin mo. Alam ko, nag-ano dyan si Grace. Pero salamat na lang po sa baptism, may prayer tayo. At tanda mo, si Satan di ang papag ng isa lang. Anong isa lang? Jordan Janay. May anak ka, di ba? Amin na yan. May apo ka, di ba? Amin na yan. Choose, kapatid, kung kanino ka. Sa Lord, oo, pinili ka niya, pipiliin niya, mamahalin niya anak mo, mamahalin niya ang apo mo, kapapo mo, hindi niya hahayaan na mamalimos pagpapalain niya ang anak mo. Kapatid, choose. Kay Satan ka o sa Lord? Sa mundo ka ba na punong-puno ng mga kasayahan o sa Diyos na parang sa church boring, walang gana, lagi na lang nagkumakanta, lagi nagpa-Bible study, lagi kaming ganito. Hoy, kumakain tayo, hindi tayo inahayaan ng Lord na magutom. Sino dito nagutom na lumabas, mayroong mga gawain? Ganun magmahal ang Diyos. Diba? Minsan nga po, galing ako kay Grace, gustong sumuki. Busog ako. Dahil ang Lord, hindi lang tayo spiritual pinagpapala. Even our physical body, biyaya. Tingnan mo dito, even ang kanyang anak, ibibigay. Dahil sa gradually, napamahal na siya doon. Sa ikot ng last. Tama, magsasama siya ng isa pa. Kaya nga, yung mga, alam mo minsan din, no, lalo sa Japan, may mga yung umise. Di ba yung nanay umise? Tapos yung makikita mo, yung anak, minsan, di ba may kwento nga si Grace, ang bata-bata pa, nandun na, nag-help daw. Wag mo nang tingnan ng future. Susunod niya na, yun na yung bata. At hindi lang yun. Yung magiging anak nun, yung apo nung nauna, magiging dun din. Yan si Satan. Choose. Kaya salamat na lang. Sino dito yung mga muntik-muntikan talaga? No, na mapunta doon sa ganun. Kaya nga salamat na lang talaga. Meron ganitong church para mag-remind sa atin. Next! Amen ba? Baka naman naiinit na kayo. Bukas na lang to. Ay, next week na lang to. Gusto niyo ba? Paano yan? Carousing. Paano to? Paano niya sinabi? Here we find Lot drinking wine and engage in immorality. Naalala niyo ba yung istorya? Saan nagsimula yung dalawang lahi naging mortal na kaaway ng mga Hudyo sa lahi nila Abraham. Diyan po yun. Sa pagkakamali na yan. Moabites tsaka Perizzites ba yun? Mga Moabita. Yan po yung kita mo? Nung nalasing siya, nakatanap, pinaano na sila, di ba? So tumakbo sila, ano pa nga pwede nating maisip. So, yung istorya, kinatok, sabi niya lumabas na kayo, pero ito nga yung ginawa niya, ibibigay niya yung dalawa niyang anak, pero ano sabi nung anghel, talagang binabangga talaga, sinasalim pinto, ilabas mo yung mga bisita mo, sisipingin namin. Hanggang sinabi ng anghel, magmadali, walang lilingon, pag binuksan ko yung pinto, ang takbo na kayo. Diretso. Nung sinabi nung angel, pagbagsak, binulag niya yung mga bakla yun, alam ko. Ay!
I can't see. Nasaan na? Hindi ko na masahe. Hoy! Makakatakot sila. Na-imagine ninyo scenario? Talagang kasi sinabi ng Bible, lalaki, maliliit, mabata pa lang daw, matanda, nandoon daw nakapalibot. So meaning, talagang tunay nga na makasalanan ng city ng Sodom at Gomorrah. At sabi, walang lilingon, diretso tayo. Walang lilingon. At nung sinabi nga nung napamahal na si Lot, hindi lang si Lot ang napamahal. Even the family of Lot loved the city. Paano mo naging, anong patunay mo na minahal nila? Anong sabi, anong instruction? Pag dumiretso-diretso kayo, pagkalabas dito ng bahay, walang lilingon. Wala nang babalik. But the wife of Lot, ba't siya lumingon? Kasi napamahal na sa kanya yung mga bagay. Kung ano ang meron sila. Ang linaw, wag mo nalilin. Minsan po, ganito yan. Ang anong application? Minsan pag pinalaya na tayo ng Panginoon, wag mo nang balikan yung dati. Ang problema, binabalik-balikan pa natin paling, sayang talaga yun. Naku, ano kaya nangyari doon sa asawa? Nung tinignan niya, naku, yung swimming pool, nasusunog. Kasi maganda ng buhay nila doon, na-settle na sila doon. Naku, yung Blu-ray disc. Naku, yung natin, yung washing machine na drum. Naku, yung kotse. Naku, yung mga bagay na natin. Diba, lumingon siya? Paglingon niya, boom, ayun na. Malaki na sahod dito kasi. Nanghirap, alam niyo. Nahirapan ako ang bitawan eh. Nakita mo na, sino si Lot? Tayo si Lot. Kasi nahirapan tayo. Yung pag-iisip, the way we think, nagiging kriminal. At dito, ayan na. Nung nakainom si Lot, nailigtas na sila dito. Doon nga sa Zoar, na tinatawag yung lugar na maliit. Diba sabi niya? Sabi nung angel, dali, tumakbo na kayo kung saan yung palayo dito, malayo. Ano sabi ni Lot? Wag na, hindi na namin kakayanin. Kung pwede ba doon sa maliit na lugar, maliit na bayan na yun ng Zoar, sabi nung angel, okay, sige. Doon kayo. At yung lugar na yun, hindi namin tutupukin. Tingnan mo, because of na naman, dahil na lang kay Lot, yung lugar na yun, na supposedly dapat kasama rin tupukin, hindi natupok. Dahil, meron doon na tinatag na iniingatan ng Diyos. Si Lot loved sin. Lot lingered in sin. Wine always leads to immorality. Let us observe and beware. Diba? Sinasipingan dahil because of his, yung kahalasingan, mismong anak niya ang sinipingan. At ang dalawang ito, nagdalang tao. At ang mga anak na yon ay naging number 1. Moabites, na Amorites. Ayun yung dalawang bata na pinagmulan ng lahi ng Moabites at Amorites. Na talagang mortal na kaaway ng mga Hudyo. Dudurugin ng mga Hudyo nung dalawang yan. At sino ang saan nagmula? Mismo kay Lot. Because of what? Yung sin, immorality, sin na inikutan niya ng buong. Balikan natin ngayon. Nung kasama niya pa si Abraham, may ganun ba siyang pag-iisip? Nung kasama niya ba si Abraham, minamahal niya ba ang mundo? Nung kasama niya si Abraham, na maganda ang buhay niya, mayaman naman siya. Sabi di ba kanina, even Lot. Pinagpala siya. Anong nagustuhan niya? Because of covetousness yung unang mata niya. Dito maganda mamuhay. Dito ganito. Ito magandang lugar, magandang business, maganda ang pasahod. Okay to. Pero nakalimutan natin, we forget that our time, yung oras natin, schedule natin, nakukuha na pala. Palayo kay Kristo. Your choice. Kung bakit? Sa next, God punished the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes. And this is a warning to anyone else who wants sin. Sino gusto maging friend ako? Come on. Willing to. May tinuturo yung natin. Meron pa akong moment, sandali.
Sinong gusto? Check, gusto mo maging friend? Yan. Ang tatlong friend ko dito si Ariel tsaka si Glenn. Tingnan mo. Isa sa amin, wala nagkakaroon ng pagkakasala. Bakit? Baka masunog tayo. May tayo pa. So Lot lived right and was greatly troubled by the terrible way those wicked people were living. Dito siya nakipamayan eh. Namuhay siya dito. Sino ba sa atin mga kapatid, minsan nakikita natin yung nagiging sanhi ng paglayo natin, paglamig natin sa Panginoon, ang mga tao na mas gusto natin magtayo ng tent doon. Bakit? Paano yung tent, Nate? Sinasabi mo, yung tent na sinasabi, gusto natin sila maging kaibigan, gusto natin sila maging mapalapit. Kung saan naman tayo napapalayo ng Lord, kapatid, hey, wake up. Lot, ikaw ba yan? Wake up call ito eh. Wicked people were living. He was a good man. Yes, ako naniniwala kung mabuti si Lot. Kasi yung naging niya, ama-amahan niya, si Abraham, mabuti eh. Pero because of yung tinatawag, ako minsan pag pinag-aaralan ko ito, pag nire-recall ko yung buhay ko, yung mga naging kaibigan ko, mga nakasama ko, ngayon na palayo na, ano na kaya ang buhay? He was a good man, and day after day, he suffered because of the evil things he saw and heard. So the Lord rescued him. This shows that the Lord knows how to rescue godly people from their sufferings and to punish evil people while they wait for the day of judgment. Imagine mo kasama niya si Abraham. Boring ang buhay niya. Pero lahat naman na ng mga needs niya, provided. Ang simple ng buhay niya, kasama niya lagi intiyuhin niya. Imagine mo yung connection niya. Diba? May pangako ang Lord kay Abraham eh. I will bless those who bless you. And I will curse those who curse you. Kaya meaning, Abraham, pagpapala. Ako, para sa inyo, kayo'y pagpapala para sa akin. Amen ba? Kaya minsan nagiging ganun tayo. Ay, mata natin. At alam niyo ba't wala pa itong conclusion? The Lord is especially hard on people who disobey Him and don't think of anything except their own filthy desires. They are reckless and proud and are not afraid of cursing and glorious being in heaven. Minsan, alam mo bakit pinag-aaway-aaway tayo ng kalaban? Kasi gusto ng kalaban, ma-isolate ka. At pag isolated ka na, same with Lot, kapatid, dahan-dahan na. At magpasalamat ka dahil kasama ka pa dito sa church, merong Bible study, may prayer meeting, kahit ganun ang buhay natin, pero kung alam mo na safe tayo, even our family, kapatid, you are so blessed. Oo nga, meron kang ganitong trabaho, maganda ang yung sweldo, nakakasama mo may parties dito, parties doon, na parang nakasamundo. Tanda mo, limited ang time na yan. May hangganan yan. Pero pag tayo nasa Diyos, ano lang hinahantay natin? Biyaya ng Diyos. Napakasaya, napakasarap. Tandaan mo, si Noah, nung ginunaw rin ng Lord ang mundo, dahil sa kasamaan na naman, yung mga naniwala, si Noah at ang buong niyang sambayanan, naligtas. Nasa arko, may kumakatok. Pagbuksan mo kami, nalulunod na sila. Pero yung pamilya na naniwala at sumabay doon, oo, yun nga, ang church parang barko, na-preach ko na ito, ang church parang barko. Ang baho. Lahat may mga kasalanan tayo dito. Kaya ang iba ayaw dito, ayoko dito, babaho. Same din, yung mga tao dun sa arko. Imaginin mo yung mga pupo ng hayop yun. Ayaw nila na nandoon. Pero dun sa barko na yun, sa Noah's Ark, they are safe. Yung mga taong ayaw maniwala, ayaw nalulunod. Tayo, yun nga, parang boring ang church, pero we are above the world. Kung dun saan tayo namumuhay. Kaya kapatid, boring ang church, pero dito ka safe. Tandaan mo ang arko ni Noah. Mabaho. Pero, totoo mabaho. Pero, dito ka safe pag tayo nasa loob. Tandaan mo ang church, arko. Ark. Yan ang Panginoon. Amen. Wala pa tong conclusion dahil may kasunod tayo. Palakpakan natin naman.